Eto, mabibili mong sports bike in 450cc category ngayong taon na 2024, ang RS457 ng Aprilia Motors at ang newest model din from Siap Moto. Walang iba, ang 450 SRS. Mga idol, pareho silang 450cc category at hindi lang yan, pareho din sila ng engine type kung saan 270 degrees ang kanilang crank. Kaya maganda ang ating magiging exhaust sound. Well, magkakatalo na lang sila sa kanilang mga features at mga electronic riding aids. Kaya mga idols, samahan niyo ako at alamin natin lahat ang pagkakaiba at comparison ng dalawang best model na to. Kaya huwag niyong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel at Facebook page. Tumutok lang kayo dyan. Mga idols, itong bagong Aprilia RS457 ay merong seat height na 800mm. Perfect sa ating mga Filipino riders yan. Maporma na at very aggressive. Hindi lang yan, European brand to, no? Pero ito po ay manufactured sa India. Ang kanyang pinakapresyo, SRP, ay 348,000 pesos. Kung kayo po ay bibili nito, available na yan sa mga Aprilia Bike Store nationwide. At next naman ang ating bago din na 2024 model 450 SRS kung saan naka-single-sided swing arm to with seat height 795mm naman. Ang presyo naman ito, SRP, 328,900. So mapapansin natin, meron siyang 15K difference para sa presyuhan. At magkakatalo na lang to sa kanilang pinaka-engine type. Ang Siap Moto ay merong 449.5cc twin cylinder, 270 degrees crank, double overhead camshaft, 8 valves, 6-speed at sleeper clutch equipped. With max power 49.6 HP at max torque 39.3 Nm, bore by stroke 72 by 55.2 mm at compression ratio 11.5 by 1. Ganun kaganda ang performance itong ating SRS. And when it comes to acceleration, 0 to 100 km per hour can take 5 seconds. Ganun siya kabilis mga idol, ano? Para naman sa kanyang average top speed, 112 miles per hour or convert natin 180 to 185 km per hour. Pero siyempre, depende pa rin sa driving habit ninyo, sa inyong timbang, kaya meron nakiklaim naka 200 plus sila dito. And let's look and compare naman ang RS457 with engine type 457cc, 2-cylinder din to, 270 degrees crank, 8 valves, 6-speed transmission and equipped ng sleeper clutch, max power 47.6 HP, max torque 43.5 Newton meters. Ang bore by stroke ito 69 by 61.1 mm at ang kanyang compression ratio 10.5 by 1. Mga idols, para naman sa kanyang acceleration, meron tong 0 to 100 km per hour in 4.7 seconds. Plus, ang kanya namang top speed average 118 miles per hour or 190 km per hour average yan. Depende pa rin sa inyong mga drivers yan. Mga idols, kung mapapansin nyo, mas malakas ang torque ng RS457, ano? At ang kanyang mga exhaust, pareho silang naka-underbelly style design ng mga sports bike na to. So pakikita natin, mas mataas ang displacement ni RS457 ng 2-cylinder, ano? Plus, ito namang ating pinaka-suspension, 37mm ang sukat ng upside-down forks, inverted yan, at adjustable damping para sa 450 SRS. And ang kanyang pinaka-suspension, naka-gold anodized pa yung style niya, no? Kaya mas maporma at ang ganda rin ng sigurado ng performance at bounce nito. Sa rear suspension naman, monoshock yan via swing arm with central aligned link. So nakasentro yung kanyang shock natin dyan. Siyempre yan din po ay preload adjustable. Depende sa inyo yung mga rider kung gusto nyo tigasan or palambutin. Pero siyempre pag meron tayong passenger, mas maganda medyo tigasan mo yan, adjust mo. At ang frame po ng Siap Moto ay steel tubular frame. So maganda yan at matibay. Pagdating naman sa ating RS457 mga idols, ang comparison naman ito sa ating suspension, same din silang naka-inverted forks. At yan po ay meron ding adjustable. 41mm naman para dito sa ating RS, ano. So mga idol, mas mataba ang suspension ni RS457. And I believe, mapipil mo yung smoothness ng kanyang suspension dahil na-test ride din natin to. Napakaganda. Pagdating naman sa kanyang rear suspension, monoshock to, via swing arm, naka-horizontal naman ang style nung link niya. Ibig sabihin, magkaiba sila ni
Siap Moto kung saan nakasentral, nakasentro siya. And syempre, via swing arm, aluminum para dito sa ating RS457. Ang stopping power naman, naka-disc brake ang ating Siap Moto 450SR, 4-piston at Brembo ang brand na kanilang ginamit dito. Napaka-solid, di ba? Yan po ay race spec Brembo caliper, kaya talagang solid ang ating stopping ability para dito sa ating 450 SRS. Sa mga idos, bumagay din at mas maporman tignan And sa rear brake naman, yan din naman ay naka 240mm round disc, 1-piston caliper, and equipped ng ABS at traction control. So meron na tayong traction control para dito sa ating SRS. Hindi lang siya naka single-sided swing arm, meron pang TCS Well, para naman sa stopping power ng RS457, yan din po ay gumamit ng big disc 300mm 4-piston bi-brake caliper. Ganun katindi yan. At syempre, equipped din to ng anti-lock braking system. Napakasolid. Ang bi-brake po ay subsidiary ng Brembo caliper. So, ibig sabihin, isang company lang yan. At syempre, pagdating sa quality, for sure, magandang stopping ability natin dito. 220mm disc sa likuran, 1-piston bi-brake caliper, and equipped din to ng anti-lock braking system. Well, ang RS457 ay meron ding equipped na traction control. So pareho sila ng kanilang mga specs almost the same para sa ating safety features. Pagdating naman sa ating alloy cast wheel, 6-spoke ang design at naka-gold pa or bronze color. Ang gandang tignan. CSC tire ang ginamit para dito sa ating Siap Moto 110/70 by 17-inch ang front tire. At kita naman po ninyo ang design niyan. Napakastig din. Sa rear tire naman may sukat na 150/60 by 17. And pareho pong tubeless ang front and rear tire ng ating Siap Moto 450 SRS. Kaya talagang solid dyan. Less maintenance. Quality, di ba? Moving on, let's check the details naman ng tires and alloy wheels ng bagong RS457. 6-spoke din ang kanyang design. Alloy cast wheel to. Orange naman yung kanyang color, At syempre, ang sukat sa harapan nito ay 110/70 by 17-inch. At yan po ay tubeless din. O, di ba? Pang racetrack talaga. At sa likod naman, may sukat din na 150/60 by 17-inch. So, parehong-pareho sila ng sukat ng mga gulong, ng Siap Moto at RS. Wheelbase na sukat ng Siap Moto ay 1,370mm. At ang kanyang ground clearance 140mm naman. So pagdating naman po sa total weight ay meron tong 179 kilograms. Sabi nga nila makaka-apekto po ang weight ng isang motor para sa power to weight ratio. So talagang makikita natin yan pagdating sa performance. And para naman sa Aprilia RS457, ang wheelbase naman ito ay 1,360mm. So makita natin mas maliit ng konti si Aprilia, Ground clearance, 150mm naman. Mas mataas to ng 10mm. At ang total weight naman ito, 175 kilograms. So mas magaan po si Aprilia ng 4 kilograms. And dahil dyan, malaking bagay yan para sa power to weight ratio and performance ng RS457. At pagdating naman po sa ating Siap Moto fuel tank, makita naman po ninyo, capacity niyan 14 liters na gas volume. Marami-rami na rin yan. At fuel consumption naman ito may average na 22 km per liter. O mga idol, ito na ang perfect na pang beginner ba sa inyong big bike para sa isang sports bike category. At tingnan naman po ninyo, formado at aggressive din yung kanyang design ng mismong tangke niya. Well, pagdating naman sa ating RS457, ibang klase din ang design nito. Ito naman may fuel capacity na 13 liters. So mas mababa siya ng 1 liter. At fuel consumption naman to 24 km per liter. So dahil dyan, mas matipid naman sa gas ang Aprilia natin. Well, dahil na rin siguro dahil mas magaan yung bike na to. At hindi lang yan, siyempre, depende na rin sa inyong mga driver yan. So yung mga gas consumption na yan, pwedeng magbago yan. Depende sa ating driving habit, mga idol. Malaking bagay yan. At itong bagong Siap Moto 450 SRS, makikita natin yung susian niya. Yan din po ay naka-key ignition. Siyempre, meron din yung central lock para sa ating security ng big bike natin. At pagdating naman sa kanyang handlebar, ayan mga idols, adjustable yung kanyang levers. At yung mga switches and button, talagang napaka-simple lang niya. Nandyan yung pinaka-menu
na pagpipilian natin para sa ating dashboard at yung mga selection natin. At of course, meron din itong hazard light, starting switch on and off para sa ating engine. At equip na rin to ng charging port. So meron tayong USB charger. Perfect, kahit mag long rides ka, hindi ka na malolobat ano. So itong ating bagong TFT display, napaka-clear din yan at meron din niyang phone connection. So meron na tayong music, navigation, pwede na natin gamitin dyan. And compare para dito sa ating RS Pro 57, yung handlebar nito. Dahil naka ride-by-wire ang RS Pro 57, malinis siyang tignan, di ba mga idols? Walang mga cable. At yung kanyang pinaka switches and button, talagang easy to use din. Malinis at maganda yung design ng kanyang handlebar mga idol. At para naman po sa ating mga features para dito, meron din tong 3 riding modes. Ganun katindi to. So meron tayong riding modes to select, depende sa preference ng rider yan. Plus meron itong phone connection at meron ding onboard lap timer. So makikita natin yan pang racetrack na ang bike na RS 457 at TFT display din yung kanyang pinaka meter panel. At silipin naman natin yung kanyang headlight design, ibang klase ito. Iconic design ng Aprilia para sa kanilang mga RS series model ano. Parehong-parehan. 3 ilaw, no? At syempre, maangas talagang tignan. Kita nyo yung kanyang daytime running light. Aba, ang ganda at ang linaw niyan. And sa styling naman ng upuan, tingin ko itong RS Pro 57 mas friendly sa isang passenger, no? Kasi medyo flat yung pinaka-pillion seat natin. Compare dito sa ating Siap Moto 450 SR, kung saan matambok naman siya ng konti, mataas ng konti, no? And sa headlight design naman ng Siap Moto, yan, twin headlight yan. At ang astig po ng kanyang pinaka-daytime running light. So meron pang animation yan, ang poging tignan. Plus, siyempre, itong Siap Moto, again, LED lightings, lahat ng ginamit nilang ilaw dito. Kaya mga idol, kayo po ang papipiliin natin ngayon. Ano ang mas makukusunadahan ninyong bagong sports bike? Siap Moto na made in China, itong 450 SRS, or Aprilia RS Pro 57 kung saan made in India naman to. Again mga idols, yan po yung ating feature para sa inyo. Sana nakatulong yan at huwag niyong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel.